Sino itong mystery man na sakay palagi ng puting van? Nag-iikot sa Kamaynilaan para daw magbigay ng laptop at nagmumudmud pa ng pera sa nangangailangan. Serbisyo ba ito o negosyo? Ang kwento ng modernong pilantropo, Boss A, The Laptop King. Kilala siya bilang si Boss A, naka-shades, sakay ng luxury car, at laging may dalang laptop at pera. Pero bago ang yaman na tagumpay, may isang bata na ang pangalan ay Anthony. Na tanging pangarap lang ay makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang untold story ni Boss A, simulan na natin. Lumaki si Anthony Manalili sa Orani, Bataan. Pangalawa sa 6 na magkakapatid. Karaniwang may bahay ang nanay, kapitan naman ang barangay ang tatay. Kinamulatan niya ang pagtulong sa kapwa kahit sila ang mawalan. Maaga niyang natutunan kung gustong mabuhay, dapat lumaban at dumiskarte. Malaking parte ng buhay ko, ginugol ko talaga dito sa lugar na to. Kasi nung bata ako, dito naging kapitan ng matagal yung airpot ko. Tapos tong lugar na to, dito kami dito kami lumalangoy noon, nangunguha kami ng mga isda. Kasi pag mababa yung tubig niyan, madaling sisirin eh. Kapag pumunta ka doon sa mga putek, doon nakatago yung mga isda, yung mga alimasag, mga hipon. Dati, kasi hindi ka makakasakay ng bangka kasi may pamasahe yung bangka dito dati. Ang ginagawa namin, may mga styrofoam kami noon, tapos yun yung ginagawa namin salbabida, tapos lalangoy kami papunta dito. Una, nakakatakot eh, kasi syempre, ang lalim niyan eh. Pero nung nasanay na at dahil nga, kaysa naman kumakalam yung sikmura mo, syempre, talagang talakasan mo na lang yung loob mo para makakuha ka ng pang-ulam. So itong mga area na to, kasi pag di ka pumunta dito, konti yung mahuhuli mo. Kasi doon, bulabog na mga isda doon eh. Hi, ma'am! Hello, kamusta? Nandito ka pa rin pala? Anthony, ma'am. Manalili. Manalili, opo. Nag-estudyante ko si Anthony Manalili, Boss A, aka Boss A na pala ngayon. Hindi ako nalilimutan na teacher. Every time na may free time siya, kahit na graduate na siya dito, dumadalaw siya. Bebenta ako ng mga ballpen, di ba? Saka yema, ma'am, di ba? Alam naman na din po namin yun for extra income para sa family. Naglalakad ka lang ba nun? Naglalakad. Kaya minsan late siyang pumapasok. 3 kilometers nilalakad ko Malayo lang po yun. talagang kailangan niyang lakarin. Ang values po ng mga tinuturo ko sa kanila noon pagiging magalang, marespeto sa mga tao, bata man o matanda. And then yung pagmamahal sa Diyos, syempre, mapagkalinga. Dito ako nag-aral nung high school, yan, dito sa Jose Rizal Institute. Naalala ko yung layo ng nilalakad ko araw-araw. Abot yun ng mga 8 kilometers siguro. Pag umuulan, nakapambahay ako papasok, nakabalot ng plastic yung damit ko. Mahirap maging mahirap. Mas lalo pang bumigat ang kanilang buhay nang magkaroon ng colorectal cancer ang kanyang tatay. Naibenta ang bahay hanggang nakisilong na lang sila sa barangay hall. Yan, ito yung barangay hall nun. Yan, dito kami nakitira. Nung dating nabenta namin yung bahay namin, tapos may sakit siya. Hanggang sa tuluyan ng namaalam ang haligi ng kanilang tahanan. Sa pagkamatay ng kanyang tatay, isang bata ang napilitang tumanda para punan ang nabakanting pwesto na may mabigat na responsibilidad. Mahirap talaga. Siya ang naging ama ng isang pamilya. Siya talaga. Sa murang edad na siyam, natuto na siyang mangalakal sa ilalim ng tulay. Kapalit ng ilang barya at butil ng bigas na ihahain sa lamesa. So kapag tag-araw kasi yan, ganyan tubig. So nakakalakad kami yan, malayo to. Siguro kahit mga 1 oras mo lakarin to mula doon sa dulo hanggang sa dulo na ito, hindi mo matatapos. Mamasura talaga kami. Dumating yung point na kinakahiya ako ng mga kalaro ko. Kasi makikita nila, mabaho ako eh. Kasi tiyan mo naman yung itsura oh.
Kada benta namin yun, siguro abot ng mga 500, ganun. Kadalasan, mga 300 pesos lang. Pang isang linggo na namin pangkain nun eh. Importante kasi dati, may bigas ka lang. Kasi kahit anong ulam mo, mga asin, mantika. Hindi na siya nakapagkolehiyo, kaya sa lansangan na lang niya tinapos ang edukasyon ng buhay. So yun, dati nakikipasada ako dito ng tricycle, no? Para yung konting kinikita namin, pambibili namin ng bigas yun. May time na parang gusto niya mag-solo, parang pagod na siya lumaban. Dahil ang pera dumadating, sandali lang wala na. 2012, nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila para hanapin ang kapalaran. Delivery rider ako dati. Nagsimula talaga ako sa pinakamababa. Hanggang isang araw, isang lumang computer ang naging puhunan sa kanyang bagong buhay. 2,500 piso ang kanyang naging kapital. At sa taong sanay sa kakapusan, ang maliit na pagkakataon ay kinaya niyang palakihin. Talagang business-minded ako eh. Mula sa isang transaksyon hanggang ito ay lumago na sa multimilyong halaga. Ang batang minsang namumulot ng basura, ngayon tinatawag ng laptop king ng masa. Pag nag-i-start ka ng business kasi, dapat talaga very hands-on ka dyan eh. Kailangan lahat ng area, kailangan aralin mo muna bago mong bitawan. Yun kasi yung naging sikreto ko eh. Big time na si Boss A. Ang bata na nag-uulam ng mantika at asin sa kanin. Ngayon, afford na ang paboritong steak sa pinakamamahaling restaurant sa Subic. Pero hindi lahat ng yumayaman marunong lumingon sa pinanggalingan. Si Boss A, iba. Dahil siya bumabalik. Tao po! Hello! Ate! Kamusta? Pasok na. Kamusta? Ganun pa rin. Nung namatay nung tatay ko, syempre hindi na kami pwedeng tumira doon kasi wala na siya eh. Sila lang yung tumanggap sa amin nun eh. Kahit pang upa ng bahay, wala kami nun eh. Ano mo, ano yung kinakatuwa namin? Marunong silang manolo. Nagutang na loob. Ito lang kami natutuwa sa kanila. Hindi napigilan ng bawat isa ang maluha habang binabalikan ng alaala ng nakaraan na nagpatatag sa pagkatao ni Boss A. Bumabaha pa rito noon. Hanggang dibdib no, dito sa Oo. Matindi talaga yung matindi yung pinagdaanan kasi talaga namin. Sabi ko nga, yun yung nagpatatag sa akin eh. Isipin mo yun, yung para sa kanila, nakakaraos lang sila araw-araw. Tapos hindi sila nag-hesitate na tumulong sa amin. Mahirap paniwalaan na si Boss A, yan ang galing sa ganong kababang sitwasyon sa buhay. Hindi, ngayon nalaman na nila na totoo pala. Akala nung iba kasi, pinanganak na ako ng mayaman. Hindi nila aakalain na si Boss A, namumulot pala ng basura dati. Maraming beses na ako nagpasalamat, pero lahat ng pasasalamat Walang problema. hindi sapat. Hindi sapat yun. Thank you. Thank you sa Okay, huwag kang magbabago, boss eh. Salamat. Mabait to. Natutunan Wala ng akong Diyos. masasabi nito sa batang ito. Susunod, ito naman tayo ngayon sa kakilala ko. Ayan. Na-interview ko na ito, nag-viral na rin ito. Isa siyang Aita. Viral yan. He made history as the first Aita in MedTech. Dahil dyan, ma'am, dagdagan natin yung 5,000, ma'am. Gawin natin 10,000. At saka alam mo pa ba, meron pang kwento. Gusto mo pa na maraming kwento? Ang dami kong kwento. Huwag bibitiw sa kwento ni Laptop King sa pagbabalik ng Rated Corina. Sa mundong pinapatakbo ng teknolohiya, may isang negosyante na hindi lang laptop ang binebenta, kundi mas higit ay pag-asa. Si Boss A, na tinaguri ang laptop king ng masa, ay patuloy na tinatangkilik dahil bukod sa kita, ang prioridad niya ay tumulong sa iba. Ipag mo tayo, bubukas ka dyan, bibigay ako sa'yo tayo. Ha? Para uwi ka na. Sobrang init eh. Pag po kayo sa akin magpasalamat, kay Lord po kayo magpasalamat. Dagdagan po natin yan. Tama na po dyan. Ayoko na. Sige po. Tama na po. Sige po. Kailangan niyo po to. Magagamit niyo po to.
Oh, mga timbahay, mga boss, 400,000. Ang tagumpay raw ay hindi nasusukat sa dami ng benta, kundi sa dami ng kanyang natutulungan sa araw-araw. 150 na lang, 150. Bukod sa pagiging negosyante, nag-vlog si Boss A para iparating ang isang mensahe. Ano kaya tinitinda ni nanay? Pay it forward o yung pamamahagi ng blessing na natatanggap. Magagamit ng apo mo yan, laptop yan. Ha? Napakabuti po ninyo, sir. Anak ko, marami pa kayong natulungan. Ingat po kayo. Sa mga kalsada noong araw, kinatatakutan ang makakita ng puting van kasi nangunguha raw ng mga bata. Pero sa mga panahon ngayon, ako excited ang lahat na makakita ng puting van tulad nito. Bakit kaya? At sino ang nakasakay sa van na puti na ito? Hello, Ma'am Boss Kay. A naman pala kasi eh. Good afternoon, Ma'am Kay. Ayun, yun Hello ang... po. Ay, Nice may meeting you. laptop. At saka, kailan naman nagsimula itong ginagawa mo na yung van ang ginagamit mo at inaabangan talaga lahat ng tao? Kailan nag-start yan? Ma'am, 1 taon pa lang talaga. Isang taon Opo. pa lang. Bakit isipan? Wala ma'am eh. Talagang ginawa ko lang kung ano yung normal na ginagawa ko kahit walang camera. I don't know kung anong na-feel ng mga boss natin. Oo. So yun, parang hobby lang, Ma'am Kay. Abi, Yes baka po. naman nung bata ka, wala kang laptop. Ganun ba yun? Actually, ma'am, isang factor yon kasi talaga nagsimula din tayo sa pinakamahirap na parte ng buhay. Kaya nung nagkaroon ako ng negosyo, pinangako ko sa sarili ko na kapag kaya ko na, magre-return ako sa community. Wow! Sino naman yung mga napipili mong napakaswerte? Random people na makita ko, na tingin ko deserving, ma'am, Oo. kakausapin ko yan at papasayahin ko. Mamigay kaya tayo ngayon. Sige, ma'am, tara! Ready ka? Handa ka na ba? Naka-ready ako, ma'am. Let's go! Okay, let's go! Wow, Boss A, 12 million followers. Grabe! Kaya inaabangan ng gusto. Sa palagay mo ba dahil sa laptop yan? Ma'am, sa tingin ko dahil sa laptop, pero at the same time, dahil dun sa advocacy, saka sa inspiration and motivation na binibigay ko na sa mga followers, ma'am. So, last year ka lang nagsimula sa vlog mo. Yes po, ma'am. Amazing naman yon. Okay, so sino itong bibigyan nating napakaswerte ngayon? Hanap tayo, Ma'am Kay. Okay, Oo, hahanap. hanap tayo Kahit ng sino. ano. Kahit sino, ma'am. Ma'am, may Maabutan mo nakita dyan. akong naka-uniform eh. Gusto mo simulan natin dito? Ito, ma'am, yung bata, oh. Mukhang deserving niya, ma'am, oh. Oh. Gusto mo simulan O, natin sige, dito? tingnan na natin kung ano reaction niya. Sige, ma'am. Hello! Ayan, kasama natin si Ma'am Corina. Hello! Kamusta Kumusta? ka? Okay lang po. Anong pangalan mo? Arlene po. Arlene. Opo. Saan ka nag-aaral? Southeast po. Southeast. Dito yon sa Quezon City? Opo. Gusto mo ba ng laptop? Sige po. Magagamit mo yung laptop. O ma'am, bigyan natin ng laptop. Aba! Bigyan natin ng... Ayan! Oh. Oh, di ba? Kaya si Ma'am Kay na yung nagbigay sa'yo ng laptop. Biro mo, Magagamit mo naglalakad-lakad ka lang dyan, bigla meron ka ng laptop. Si Lord yung reason bakit ka namin nakita ngayong araw. Dagdagan ko pa yan para sa pag-aaral mo, para may budget ka. Ang kapal-kapal naman ng wallet ni Boss A. Oh. Thank you Makakatulong po. sa'yo yan. Wow, Thank you 5K po. for you. Thank you po. May mga kapatid ka pa ba? Yes po. Ilan kayo magkakapatid? 3 po kami. 3 kayo? Opo. O sige, dahil 3 kayo magkakapatid, dagdagan Ay, pa natin ng grabe! 5K. Thank you Makakatulong po. sa'yo yan. Yes po. Sobra po. Thank you po. Sa kabundukan naman ng Porac, Pampanga, isang Aita na kabataan ang unti-unting umaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon na kanyang inilaban. Naalala ko po nung elementary ako, nagsusulat kami sa lupa. Doon namin sinusulat yung mga numbers, yung mga letters. Doon po kami nagdo-drawing sa lupa. Mas pinipili namin huwag sulatan yung papel para magamit namin sa susunod na pagpasok namin sa eskwela. Marami po kasing pangarap sa bundok na nabaon na lang sa lupa. Yun po yung pinanghuhugutan ko ng lakas. O nung nasa kapatagan ako, nung first year college po kasi ako, walang mga araw na hindi ako umiiyak. Wala pong mga araw na hindi ko iniisip na sumuko na lang. Lagi kong iniisip na hindi ko kaya. Kapag umuwi po ako sa bundok, doon ko po mas naiisip na lumaban ulit. Kasi nakikita ko po yung sitwasyon sa bundok. Doon ko mas pinupurso na matapos. At para makapag-aral sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship, tiniis ni Roland ang mag-akyat manaog ng bundok hanggang sa nakapagtapos at nakapasa sa board exams. Ang pangarap ko po dati nung bata pa ako ay gusto ko lang po maging guro. Gusto ko po magturo
at magbahagi ng kaalaman sa kapwa ko AITAs. Nag-pandemic po, binago po yung pangarap ko na maging teachers hanggang sa naging medtech. Pinili ko pong mag-take ng Bachelor of Science in Medical Technologies kasi po gusto kong tumulong sa larangan ng kalusugan sa kabundukan. Sobrang saya na makatapos sa kolehiyo. Kasi po sa amin, kapag nakapagtapos ka, daig mo pa ang nakabili ng napakalawak na lupain. Ang naalala ko pa yung sinasabi ng matatanda sa amin na hindi kami nakapag-aral. Kaya tapusin niyo yung pag-aaral nyo kasi yan lang ang maibibigay namin sa inyo. Ang patapusin kayo sa pag-aaral. Eh yun po yung laging bit-bit ko araw-araw. Sa pagpasa ko po sa Medical Technology Licensure Examination, isa siyang napakalaking responsibilidad. Hindi lang po kasi siya para sa akin eh. Hindi lang po siya para sa pamilya ko. Para po siya sa bayan, para siya sa komunidad ko, para makatulong sa kapwa ko AITA, para po mabawasan man lang din po ang diskriminasyon sa amin. Ito naman tayo ngayon sa kakilala ko. Ayan. Na-interview ko na ito, nag-viral na rin ito. Isa siyang AITA na first time in history ang AITA na nag-graduate ng MedTech. Wow! Ayun. O ma'am, Limang- first time ko nga nakarinig ng ganun, ma'am. Yes. So I think he deserves talaga magic laptop. Okay, halika na. Yan, sige ma'am, puntahan natin. Habang nasa Maynila si Roland para asikasuhin ang kanyang pangarap na mag-aral ng medisina, sinorpresa namin siya ni Boss A. Kwento mo sa kanya yung ilang oras kang bumababa ng bundok? Opo. Pag galing ka sa baba, usually kasi 4 hours kapag mabilis ka. Oo. Doon sa pababa papunta doon sa school. And ayun, syempre pag bumababa kasi kami ng senior high, lagi naming chinechempuan yung 5 a.m., yung 6 a.m. Kasi nga, madalas pa bumababa na sila doon yung mga kolong-kolong. Pero malas ka pag, alam mo yun, maraming sakay. Tapos ayun, lalakarin mo po talaga. Oo, Hanggang doon sa maghihintay ka bayan. ng biyahe. Ayun. Pero tsinaga niya na talagang matapos ka. So ngayon magtatrabaho ka na. Ngayon po ay prepare for medicine. For medicine, biro mo. Ayun. Ma'am, kinikilabutan ako kasi may resemblance sa 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 pinanggaling sa kwentong kwento buhay ko. mo, di ba? Tsaka talagang pag kinausap mo si Roland, malalaman mo kung gaano ka marginalized ang mga AITA. Opo, totoo. Hindi talaga napapansin ng gobyerno yung mga nakatira sa bundok. Sila yung mas dapat na bigyan ng tulong. ma'am, Oo, sa pero totoo bumoboto lang. din kayo, di ba? Yes po. May discrimination. Pero syempre, dahil unti-unti mong na-visualize naman yung purpose mo, parang wala ka ng paki doon. Lalo na pag, for example, minsan kasi, lalo na meron na po kasing hindi dapat nambubuli, di ba? Pero minsan kasi nafe-feel mo pa rin na, alam mo yun, hindi ka fit. Kumbaga mas parang isenaryo na pinipilit mong isuot yung sapatos nila. Correct. Parang ganun po ba? Only because mas maitim siya at kulot siya. O, bakit kailangan ng ganun? Ayun na Pare-parehas naman Yun nga tayong po, Pilipino. hindi ko po, yun po yung society. Siguro, given na po siguro yun. Kaya nga po, nahihirapan ako. Hindi ko kasi siya matatanggal. And never matatanggal po yun. Isa lang ma-advise ko sa nararanasan mo. Siguro lagi lang lagi ka lang tumawag kay Lord. Kahit gaano kahirap. Kasi nung nandun din ako sa part na yon, yun lang din ma'am ginawa ko eh. Namumulot siya dati ng basura. Ginawa ko center si Lord sa lahat ng plano, lahat ng desisyon na ginagawa ko. And that's the time na naramdaman ko na kahit gaano kahirap, kaya pala ng simpleng tao, Yes. kaya pala ma'am nang galing sa atin, na ganun tayo kababa, kaya palang makaangat sa buhay nang walang tinatapakang ibang tao. Yay! At ngayon, sa Papasiyahin kanyang, kita, bibigyan sa kita kanyang ng mahiwagang laptop. white van, ayan. Yan. Oh. Sana makatulong kung saan mo man gagamitin. Yes. May mga kapatid ka pa ba? Opo, 5 po kayong magkakapatid. Panganay ako. O sige, Wow. bibigyan kita ng pambudget nyo pa. Ha? Ay, ang kapal-kapal ng wallet ni Boss A. Thank you po. Oh, Thank you Sana diba? po. makatulong sa inyo. Thank you Alam po. ko, hindi masyadong malaki yan, pero Oh. sana makatulong. Viral yan. Oo, dahil nga, he made history as the Oo. first AITA in MedTech. Dahil dyan, ma'am, dagdagan natin yung 5,000, ma'am. Gawin natin 10,000. At saka alam mo pa ba, meron pang kwento. Gusto mo pa na maraming kwento? Ang dami kong kwento. Thank you Ito po. pa. Ayoko na baka ikaw naman na mamulubi ulit. Okay. Ayan. Oy, congrats, Roland. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Lord ka magpasalamat. Si Lord yung reason bakit nangyari to. Yes. Oh, good luck sa pag-aaral mo ng medicine.
At Boss A, dahil sa isa kang malaking inspirasyon, maliban sa tribute namin dito sa Rated Corina, iimbitahin ko rin ang lahat ng iyong mga followers na mag-follow din sa akin. At meron kang chinelas! Ayan, Mula grabe. kay Corina Rojas. At O, may ayan. pirma pa, ma'am. Kaya nga, huwag mong tatapakan ng pangalan ko, Naku, may ha? papaprame ko to, ma'am. Oo, pakwadro mo na lang. Huwag mo lang tatapakan, malas daw yun. Thank you, ma'am. Ayan. Ma'am, kamusta? Nag-enjoy ka ba sa ginawa natin ngayong buong maghapon, ma'am? Oo, namamangha ako. Parang hindi ko yata kaya yun. Araw-araw namimigay ng 10,000 piso. Pagpalain ka pa at sana dumami pa ang tribo mo. Salamat, ma'am. Nakaka-addict kasi, ma'am, yung ano na yun. Oo yung naman. feeling. Hello, boss! Kung saan-saan nagpupunta ang puting van ni Boss A. Maraming napapasaya sa galanting pamimigay niya ng papremyo. Sundan niyo ako sa susunod na delivery natin. Sa milyon-milyong tagapanood, hindi lang aliw ang hatid ng kanyang vlog, kundi inspirasyon. Papultank na kita, pultank mo na siya. Ako na magbabayad. Balik mo na yung pera niya. At ang tagumpay, pinakamakabuluhan kapag ito ay ibinabahagi sa mas maraming nangangailangan. At ang tunay na boss, hindi nangaapak, dapat nag-aangat.